Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 271, ang panghihiya. Tumingin si Lin Fang sa parehong direksyon ng ibang tao at nakita si Bing Yuan. Ang lamig ng binata. Sa Ice and Snow Mountain Village, ang mga nagtataglay lamang ng yelo at mga espiritu ng nyebe ang tinanggap. Ang lahat ng mga kasanayan na ginawa nila ay kasanayan sa yelo. Nang dumating ang grupo ng mga tao, parang biglang naging mas malamig ang kapaligiran. Ikasyam na Lingchi Layer. Sabi ni Badaw. Bahagyang tumango si Lin Fang. Ang katotohanan na ang Yunhai Sect ay Nolipol ay hindi basta-basta at walang batayan na pangyayari. Isang taon bago, ang Yunhai Sect ay, sa katunayan, ang pinakamahina sa lahat ng pinakamalaking sekta. Kitang-kita ito nang makita ang mga alagad ng ibang sekta. Si Bing Yuan at ang kanyang mga kaibigan ay naglalakad pasulong. Sa sandaling iyon, maraming tao ang kumikislap sa isang tabi na nagbubukas ng landas para sa kanila. Napakabilis, dumating si Bing Yuan sa harap ni Lin Fang ngunit napansin ng karamihan na hindi kumikibo si Lin Fang. Nakatayo siya sa dati niyang pwesto, hindi gumagalaw. Maraming tao ang natulala. Sino ang mapangahas na mga taong ito? Nakita nila na gustong pumasa ni Bing Yuan at ng kanyang mga kaibigan ngunit pinapaikot sila ng mga taong ito. Sumimangot si Bing Yuan at ang ilang malamig na chi ay lumipat patungo kay Lin Fang at sa dalawa pa. Ang kapaligiran sa kanilang paligid ay napapalibutan ng isang layer ng puting hamog na nagyelo. Napakabilis, ang katawan ni Lin Fang ay napalibutan ng isang layer ng yelo. Si Lin Fang ay nakatayo pa rin sa kanyang unang posisyon na mukhang kalmado at tahimik. Isang di nakikitang lakas ang lumitaw, ang mga damit ni Lin Fang ay kumikislap sa hangin. Sa isang iglap, ang yelo sa kanyang katawan ay tuluyang naglaho ng walang bakas, na para bang walang nangyari. Ano ang nangyayari? Ang mga tao ay namangha, sa isang kisap mata, ang yelo sa paligid ng katawan ni Lin Fang ay nawala. Parang napakalakas ng taong iyon. Hindi nakakagulat na hindi siya gumagalaw kahit na sinusubukang pumasa ni Bing Yuan. Naisip ng maraming tao sa sandaling iyon. Nagsisimula na silang bigyang pansin si Lin Fang. Siya ay tala medyo misteryoso. Ako si Bing Yuan ng Ice and Snow Mountain Village, sino ka? Tanong ni Bing Yuan kay Lin Fang na tila napakalamig. Nakalutang si Frost sa kanyang katawan. Lin Fang. Sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Nakapagtataka, nang marinig ni Bing Yuan ang kanyang pangalan, lumiit ang kanyang mga mag-aral. Lin Fang. Ilang beses na niyang narinig ang pangalang iyon sa kanyang sekta. Madalas siyang pinag-uusapan ng mga matatanda ng sekta. Kalahati ng isang taon bago, sinunog niya ang isang lungsod at sikat sa Imperial City sa lahat ng kanyang mga aksyon. Ang malalakas na cultivator na kabilang sa pinakamalaking sekta ay halatang kilala kung sino siya. Lin Fang, hindi ko pa narinig ang pangalang iyon. Hindi ko alam kung saang sekta siya kinabibilangan. Naisip ng mga tao sa karamihan. Naguguluhan sila. Hindi nila alam kung aling sekta ang may natatanging disipulo na. Tinatawag na Lin Fang ngunit mula sa ekspresyon ng mukha ni Bing Yuan, nagkaroon sila ng impresyon na kilala niya si Lin Fang, nakasimangot siya. Pagkatapos, naglakad-lakad si Bing Yuan sa paligid ni Lin Fang. Galit na pinandilatan ng mga taong kasama niya si Lin Fang. Nagtatanong sila sa kanilang sarili kung bakit hindi siya pinatay ni Bing Yuan, nakakagulat na naglakas loob siyang kumilos ng mayabang sa harap nila. Ngunit nanatiling tahimik si Bing Yuan. Walang pagpipilian ng kanyang mga kaibigan kundi sundin siya at huwag pansinin si Lin Fang. Sa sandaling iyon, isang malakas na enerhiya ng yelo ang lumipad sa Hanjin patungo sa katawan ni Lin Fang. Malamig na ngumiti si Lin Fang at bahagyang nakipagkamay. Sa sandaling iyon, isang nakakakilabot na hiyawan ang kumalat sa kapaligiran. Ito ay nagmula sa disipulo na kakagulat lang na sumalakay kay Lin Fang. Ang braso na ginamit niya para sa pag-atake ay nakasabit sa kanyang balikat sa pamamagitan ng isang patong ng balat at ang paglilinang ay napilayan lamang. Ang lahat ng mga disipulo ng Ice and Snow Mountain Village ay lumingon at tumingin kay Lin Fang na may malamig na mga tingin. Kuya, anong nangyayari? Sinalakay niya ako. Sabi ng alagad na nakamamatay na mapatla ang mukha. Panay ang titig niya kay Lin Fang. Inatake ng sorpresa. Isang hakbang pasulong si Lin Fang at pinakawala ng matulin at mabangis na chi. Nilusob nito ang buong kapaligiran, ang taong iyon ay nagsimulang manginig at pagkatapos ay umungol. Kinilabutan siya. Nakatitig siya kay Lin Fang at nagsimulang umagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Naglakas loob ka. Patayin mo ako. Sabi ng taong iyon na may nanginginig na boses. Kaagad pagkatapos, ang kanyang mga kalamnan sa mukha ay lumuwag at siya ay bumagsak sa taong nasa likuran niya. Kamamatay lang niya pero nanatiling bukas ang kanyang mga mata na may gulat na ekspresyon. Pinatay lang siya ni Lin Fang sa harap ng grupo ng mga disipulo. Hindi nila akalain na magiging ganoon kadaring siya. Ang mga tao ay namangha, natulala, at nanatiling nakatingin kay Lin Fang. Gaano katapangan, pinatay niya ang disipulong iyon sa harap ng lahat ng kapwa niya disipulo ng Ice and Snow Mountain Village, kasama na si Bing Yuan. Parang kailangan kitang salakayin ng biglaan. Sabi ni Lin Fang na parang walang pakialam. Sinabi ng lalaking iyon, na bigla siyang inatake ni Lin Fang. Hindi naramdaman ni Lin Fang ang pag-aaksaya ng mga salita kaya agad niya itong pinatay. Si Lin Fang ay mas malakas kaysa sa kanya at hindi natakot sa mga disipulo, nang ahas siyang patayin siya kaagad habang nakatingin silang lahat. Kinailangan bang atakihin siya ni Lin Fang ng biglaan? Ang ibang lalaki ay halatang gusto lang suruan si Lin Fang. Ang mga tao sa karamihan ay hindi maaari na tumatango. Sa katunayan, sa lakas at tapang ni Lin Fang, imposibleng bigla niyang atakihin ang lalaking iyon. Nagsisinungaling lang ang alagad. Walang pakialam na tumingin si Lin Fang sa mga disipulo ng Ice and Snow Mountain Village, at mas tiyak kay Bing Yuan. Ano ang balak nilang gawin? Mukha namang malungkot si Bing Yuan.
Kahit na alam niya na ang kanyang kapwa-disipulo ang unang nagalit kay Lin Feng, pinatay siya ni Lin Feng sa harap ng lahat, iyon ay isang kahihiyan para kay Bing Yuan at para sa Ice at Snow Mountain Village din. Lin Feng, parang wala kang pakialam sa pagpapahiya sa akin. Sabi ni Bing Yuan habang naglalabas ng malamig na enerhiya. Ang daming natulala, gusto ba niyang lumaban? Bakit naman ako magpapahiya sa iyo? Malamig na tugon ni Lin Feng. Dahil kilala mo ako, alam mo rin ang aking background, ngayon, bakit kailangan kong pakialaman ang kahihiyan sa iyo o kahit sa iyong buong sekta? Nagulat si Bing Yuan. Sa katunayan, si Lin Feng ay isang disipulo ng Yunhai Sect. Ang Ice and Snow Mountain Village ay nag-ambag din sa pagkawasak ng Yunhai Sect. Ang patriarch nito, si Han Zutian ay personal na nagpunta roon upang lumahok. Kailangan bang bigyan siya ng mukha ni Lin Feng? Mukhang kilala ni Bing Yuan si Lin Feng. Hindi lang natin siya kilala, kailangan nating tandaan ang pangalan na iyon. Naisip ng mga tao sa karamihan. Nakakagulat na ng ahas si Lin Feng na kontrahin si Bing Yuan, nangangahulugan ito na malamang na siya ay napakalakas ngunit hindi pa nila narinig ang kanyang pangalan, iyon ay kakaiba. Bing Yuan, kapatid, patayin mo siya. Oo, kapatid, pinatay niya ang kapwa nating disipulo, patayin mo siya. Galit na galit ang bawat isa at bawat alagad ng Ice and Snow Village Mountain. Masyadong matapang si Lin Feng. Napatay na niya ang kanilang kapwa alagad at nagmamataas pa rin. Galit na galit sila at gusto siyang patayin. Patayin mo ako. Hindi ka pa ba tapos magsalita ng katotohanan? Sabi ni Lin Feng habang sinusulyapan ng disipulo. Pinipilit sila ni Lin Feng na subukan at patayin siya, napaka-agresibo niya. Inaanyayahan niya ang mga taong ito na salakayin siya at tingnan ang mga resulta. Nakakatakot ang mga ekspresyon ng mukha nila. Hindi sila nang ahas na salakayin siya. Bahagyang ginalaw ni Lin Feng ang kanyang kamay at pinatay ang kapwa nila disipulo. At saka, mukhang nag-aalangan si Bing Yuan. Napakalakas ng taong iyon, maaari lamang nilang kumbansihin si Bing Yuan na umatake, ngunit hindi rin ang ahas si Bing Yuan na umatake. Hindi maarok ang kapangyarihan ni Lin Feng. Nakarating na siya sa ikapitong Lingchi layer at mahigit kalahating taon na ang nakalipas, malamang na mas malakas na siya ngayon. Isip ni Bing Yuan habang nakatitig kay Lin Feng. Naisip niya pagkatapos. Bukod dito, pumunta ako sa Celestial River para sa isang dahilan at wala itong kinalaman kay Lin Feng. Ang pinakamahalagang bagay ay para sa akin na bilhin ang bagay na kailangan ko. Nang maisip ni Bing Yuan ang sitwasyon, biglang gamaan ang pakiramdam niya. Kinailangan niyang manatili sa kanyang napakalaking kalagayan dahil mayroon pa siyang mas mahalagang bagay na dapat gawin. Kung ikukumpara sa kailangan niyang gawin, walang kabuluhan ang pagkamatay ng kanyang kasama. Tara na, sabi ni Bing Yuan habang nagsimulang umalis. Ang hakbang na iyon ay nagpagulat sa lahat. Tara na, nakakagulat na umalis si Bing Yuan. Natatakot ba siyang lumaban kay Lin Feng? Lalong nagulat ang mga alagad ng Ice and Snow Mountain Village. Hindi nakikipag-away si Bing Yuan. Hindi ba'y paghihiganti ang namatay nilang kapwa alagad? Tara na, malamig na sabi ni Bing Yuan na nagpang-inag sa kanila. Kaagad pagkatapos, tumingin silang muli kay Lin Feng ngunit umalis. Hindi sila nang ahas na kontrahin si Bing Yuan. Sa nayon ng bundok, si Bing Yuan ay napakalakas at agresibo. Pinarusahan ng mga nang-ahas na sumalungat sa kanya. Sa pagkakataong iyon, hindi nila alam kung bakit hindi siya naghihiganti sa kapwa niya disipulo. Natatakot ba siya kay Lin Feng? Tumingin si Lin Feng sa kanila na umalis, mukha siyang kalmado at tahimik. Kaagad pagkatapos, nagpatuloy siya sa paglalakad sa paligid ng Dream Pavilion. Ilang sandali pa ay dumating na siya sa harap ng alpombra ng isang matandang lalaki na nagtitinda ng mga sangkap ng tableta at tumingkayad. Matanda, magkano ang espiritual na lichen na iyon? Tanong ni Lin Feng sa matanda. Itinaas ng matandang lalaki ang kanyang ulo, tumingin kay Lin Feng at nagsabi. Isang kadalisayan na bato na mas mababa ang kalidad sa bawat tangkay. Tulungan mo sarili mo, gusto ko ng 100,000 tangkay. Sabi ni Lin Feng. Ang matanda ay namangha at langkuna nakatingin kay Lin Feng. 100,000 tangkay. Kahit na ang espiritual na lichen ay hindi masyadong mahalaga, 100,000 ay isang malaking bilang. Bakit kailangan mo ng maraming lichen? Upang gumawa ng ilang spiritual sanguine pills. Spiritual sanguine pills. Ano pang ingredients ang kailangan mo? Tumiit ang mga mag-aaral ni Lin Feng, alam niyang natagpuan na niya ang tamang tao. Gumagawa ako ng Pure Earth pills, Spirit Breath pills at Red Sun pills. Nang marinig ng matanda si Lin Feng, nanatili siyang tahimik sa isang segundo, kumikislap ang mga ilaw sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay sinabi niya. Kahanga-hanga, kung gayon kailangan mo ng ilang nakakapasong halamang gamot, mga halaman ng sangguan at purong China butil. Talaga, kailangan ko ng maraming sangkap. Sabi ni Lin Feng habang tumatango. Habang naglalakad, pinagmamasdan ni Lin Feng ang mga nagtitinda at ang kanilang lakas. Hindi maarok ang lakas ng matandang iyon, hindi masabi ni Badaw. Sa makatuwid, sila ay lumapit sa kanya, tila siya ay isang napakalakas na magsasaka na, bukod pa doon, ay maaari ding gumawa ng mga table tasks. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 272, ang recipe. Tumiti ang matanda at tumingin kay Lin Feng. Mukhang handa ka, pero alam mo na ba na mayroon ako ng mga bagay na ito? Matanda, hindi ko alam, ngunit ang isang cultivator ng Zuan Killier na nagbebenta ng mga sangkap ng pil dito ay palaging isang bagay na madaling mapansin. Sabi ni Lin Feng na may mainit na ngiti. Tumiti ang matanda at umiling. Huwag mo akong tawaging matanda, maaari mo akong tawaging Mr. Wu. Ang babaeng nasa likod mo ay sadyang misteryoso. Mr. Wu. Sabi ni Lin Feng na naging mas malapit sa matandang lalaki. Pagkatapos ay nagpatuloy siya.
Mr. Wu, sinabi ko lang sa iyo kung ano ang kailangan ko at kailangan ko ng napakalaking dami. Alam mo ba kung saan ako makakahanap ng ganoon kalaking dami? Kung sapat na sa iyo ang maliit na dami, matutulungan kita ngunit kung kailangan mo ng daan-daang libo, wala. Akong solusyon para sa iyo. Napakamot ng ulo ang matanda. Daan-daang libo, napakalaking dami iyon. Sino ang nakapili ng ganoon karaming halaman? Ngunit tinanong mo ako kung saan mo sila mahahanap, mayroong isang lugar ngunit hindi ka makakapunta doon. Hindi makapunta doon. Natigilan si Lin Fang at nagtanong. Kung hihilingin kong tulungan mo ako, mahihirapan pa ba ito? Sumimangot ang matandang lalaki at tumingin kay Lin Fang. Ang daan-daang libo ay napakalaking dami. Hindi ako sigurado na makakakuha ako ng ganoon kalaki. At saka, kung kailangan mo ng daan-daang libong bawat isa sa mga halamang gamot at halaman, kahit na hindi ito mahalaga, ito ay napakalaking halaga pa rin. May alam ka bang spirit blood pills? Tanong ni Lin Fang. Ha? Natigilan ang matanda. Isang malakas na chi ang lumabas mula sa kanyang katawan, ang biglaang pagtaas ng chi na iyon ay nagparamdam kay Lin Fang ng hindi kapani-paniwalang init na parabang siya ay masusunog ng buhay. Malamang na eksperto sa paggamit ng apoy ang matanda. Ang mga taong dalubhasa sa paggamit ng apoy ay may mataas na kasanayan sa paggawa ng mga tabletop at paggawa ng mga armas. Siyempre, ang kaluluwa ay kailangan ding maging lubhang malakas. Ano ang alam mo tungkol sa spirit blood pills? Tanong ng matanda. Alam ko ang tungkol sa kanila. Ang spirit blood pills ay maaaring baguhin ng mga daluyan ng dugo at ang kaluluwa ay gumagawa ng mga daluyan ng dugo at kaluluwa ng isang magsasaka na maging lubhang malakas. Ang mga ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa mga cultivator ng Zuan Chi layer. Ito ay isang Zuan level pill na may katamtamang kalidad. Dahan-dahang sabi ni Lin Fang. Ang pag-uuri ng mga tabletop ay katulad ng sa mga armas na nakasalalay din sa iba't ibang antas ng paglilinang. Pagkatapos ng mga ordinaryong sandata, may mga espiritual na sandata at pagkatapos ay mystical weapons. Bukod dito, may mga ordinaryong tabletop na angkop para sa mga cultivator ng Chi layer ngunit halos walang silbi para sa mga cultivator ng Ling Chi layer. Tanging ang mga tabletop sa antas ng Ling ay may epekto sa mga nagsasaka ng layer ng Ling Chi ngunit halos walang silbi sa mga nagsasaka ng layer ng Zuan Chi. Ang mga cultivator ng Zuan Chi layer ay nangangailangan ng mga espiritual na sandata pati na rin ang mga tabletop sa antas ng Zuan. Ang Spirit Blood Pill ay isang Zuan level pill na may katamtamang kalidad na lubhang kapaki-pakinabang sa mga cultivator ng Zuan Chi layer, kahit na nakalusot sila hanggang sa ika-6 na Zuan Chi layer. Ang mga armas at tabletop ay inuri din ayon sa kanilang kalidad, mataas, karaniwan at mababang kalidad. Ang paggamit ng mga tabletop sa antas ng Zuan na may average na kalidad sa isang cultivator na nasa ilalim ng ika-4 na layer ng Zuan Chi ay isang basura. Kahit na ang mga tabletop ay kapaki-pakinabang pa rin para sa kanila, ang kanilang mga katawan ay hindi ganap na ma-assimilate ang mga ito. Pagkatapos, kung ginamit sa isang cultivator sa itaas ng ika-6 na layer ng Ling Chi, ang mga tabletang ito ay halos walang epekto. Sa makatuwid, ang mga ito ay sapat para sa mga magsasaka sa pagitan ng ika-4 at ika-6 na layer ng Chi. Paanong hindi magtataka ang matanda kapag narinig niya na gusto ni Lin Fang ng ilang antas ng Zuan na tabletop na may average na kalidad? Kaya mo ba silang likhain? Tanong ni Mr. Wu habang nakatitig kay Lin Fang. Sa sandaling iyon, hindi na mukhang matamlay si Mr. Wu, mukhang nabihag na siya. Paano ako makakagawa ng ganoong uri ng mataas na kalidad na mga tabletop? Sabi ni Lin Fang habang umiiling na nagpasimangot sa matanda. Ngunit nagpatuloy si Lin Fang. Ngunit hindi sinasadya, nakuha ko ang recipe ng Spirit Blood Pills. Ang recipe. Nagulat ang matanda at napabilis ang paghinga. Mayroong 3 mahirap na bagay tungkol sa mga tabletop, ang pagkakaroon o paghahanap ng isang tao na mag-concoct ng mga tabletop, paghahanap ng material para sa pag-concoct ng mga tabletop at pagkatapos ay pagkuha ng recipe. Bilang karagdagan, ang recipe ay ang pinakamahalagang bagay, kung wala ito, imposibleng mag-concoct ng mga tabletop. Siyempre, maraming tao ang nag-isip na ang nag-concoct ng mga tabletop ang pinakamahalaga dahil napakahirap humanap ng maganda. Ngunit kung wala ang recipe, paano makakagawa ng mga tabletop ang sinuman? Gayunpaman, sa recipe, kahit na walang sinumang gumawa ng tableta, hindi bababasa, ang recipe ay napakahalaga na. Talaga. Ang recipe, Mr. Wu. Nagsalita lang ako tungkol sa ilang mga tabletop, kailangan kong gumawa ng hindi bababasa 20,000 bawat isa. Anong mga materyales ang kailangan ko? Malamang na mas nakakaalam si Master Wu kaysa sa akin. Kung matutulungan mo ako, iaalok ko sa iyo ang recipe ng Spirit Blood Pill. Sinabi ni Lin Fang ang 20,000 na kumakatawan sa isang malaking dami. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Mr. Wu ang isang tao na nagsabi na kailangan nila ng 20,000 pills. Kung gayon, huwag kang mag-alala, naiintindihan ko, sabi ni Mr. Wu habang nakatitig kay Lin Fang. Mr. Wu, kung papatayin mo ako, hindi mo makukuha ang recipe. At saka, baka hindi mo ako kayang patayin. Kumbinsido ako na hindi susubukan ni Mr. Wu ang ganoong bagay. Sabi ni Lin Fang habang nakangiti. Nanatiling tahimik si Mr. Wu na mukhang nag-iisip. Sige, deal, pero kailangan ko ng ilang araw. Sige, walang problema. Makalipas ang 3 araw, sa oras ng hapunan, ako ay nasa Celestial Mountain Restaurant naghihintay para sa iyo, paano ang tunog na iyon? Sige, magkita-kita tayo sa 3 araw. Sabi ni Mr. Wu habang nakataas ang manggas. Sa isang iglap, naglaho ang mga damo sa lupa. Halatang may na-stone siya. Tumalikod si Mr. Wu at agad na umalis sa Dream Pavilion. Tila kaya ng matanda ang mga bagay para kay Lin Fang sa bilis ng liwanag.
Nang makita ni Lin Fang na umalis si Mr. Wu, ngumiti siya. Ang plano ni Lin Fang ay gumana nang walang anumang insidente. Tungkol sa recipe ng tableta, hindi ito magiging kawalan para kay Lin Fang, ito ay nasa mga alaala na ibinigay sa kanya ng cultivator ng Zunchi layer, kailangan lang niyang isulat ito sa isang piraso ng papel. At iabot ito, walang mawawala kay Lin Fang sa transaksyon. Tara na, nagsimulang maglakad muli si Lin Fang patungo sa kailaliman ng Dream Pavilion. Hindi lang sila ang tao sa pagkakataong iyon, napapaligiran sila ng napakaraming tao na naglalakad sa iisang direksyon, kasama na ang mga nagtitinda na nag-iimpake ng kanilang mga gamit. Ang mga benta sa auction ay magsisimula sa halos kalahating oras. Alam mo ba kung ang Moonbreaking Blade ay ibebenta ngayon o hindi? Magalang na tinanong ni Lin Fang ang isang taong naglalakad papunta sa kanilang grupo. Nakitang taong iyon na pinatay ni Lin Fang ang disipulo ng Ice and Snow Mountain Village, at pagkatapos ay hindi pinansin si Bing Yuan. Narinig din nila ang pag-uusap ni Lin Fang tungkol sa Zuan level pills kay Mr. Wu. Hindi makapaniwala ang mahiyaing taong iyon. Bukod kay Lin Fang na napakalakas din, ang lalaking nakasuot ng bronze mask, na sumusunod sa kanya, ay malamang na isang subordinate lamang. Umalis ka na, kalimutan ang lahat ng nakita at narinig mo ngayon. Sabi ni Lin Fang na malamig at nakahiwalay. Ang taong iyon pagkatapos ay nahihiyang tumanggo at nagsabi. Naiintindihan. Pagkatapos nito, umalis ang taong iyon na naagrabyado. Hindi siya pinansin ni Lin Fang at lumipat patungo sa pasukan ng auction. Pagkatapos, sinabi ni Lin Fang sa dalawang tao sa pasukan. Mayroon akong mga bagay na ibebenta sa auction, kanino ako dapat makipag-usap? Sumama ka sa akin. Sabi ng isang tao. Sinundan siya ni Lin Fang at pumasok sa auction room. Makalipas ang maikling panahon, nakarating na sila sa isang silid kung saan nag-aayos ang mga tao ng iba't ibang paninda. Nang makita ni Lin Fang ang lahat ng mga kalakal na ito, siya ay natulala, mayroong hindi kapanipaniwalang dami ng mga kalakal na gustong ibenta ng mga tao sa auction. Ang taong tumanggap kay Lin Fang ay isang napaka-sexy na babae. Ang kanyang balat ay kasing puti ng nyebe, ang kanyang mga balikat ay maganda at maganda ang forma, siya ay may mahusay na nabuo na puting dibdib. Siya ay lubhang kaakit-akit. Ano ang gusto mong ibenta, sir? Isang D-level na kasanayan na may mababang kalidad na tinatawag na Swift Leaf pati na rin ang 10 espiritual na sandata na may katamtamang kalidad. Sabi ni Lin Fang na malamig at nakahiwalay. Natigilan ang sexing babae, ang ngiti sa kanyang mukha ay biglang naging malalim at malalim na ekspresyon ng mukha. Sir, sumama ka sa akin. Sabi ng babae habang tumatayo. Maaari kang maghintay dito sandali. Sabi ni Lin Fang kina Mengqing at Badaw. Kaagad pagkatapos, pumasok siya sa isang lihim na silid kasama ang babae. Sa silid na iyon, ang mga bagay ay ganap na nagkakagulo, tiyak na nangangailangan ito ng ilang pag-aayos. Ang mga kalakal na ito ay ang mga napiling ibenta sa auction. Sir, ipakita mo sa akin ang mga bagay na gusto mong ibenta sa auction. Sabi ng babaeng dumating sa gilid ng isang matanda. Okay. Ang Swift Leaf Book ay lumitaw sa kamay ni Lin Fang. Kasabay nito, sa itaas ng lupa, isang maliit na liwanag ang kumikislap at biglang, lumitaw ang 10 espiritual na sandata, at isang maningning na liwanag. Ang lumitaw. Ibinigay ni Lin Fang ang kasanayan sa Swift Leaf sa kanyang kausap. Binigay ng babae ang matandang lalaki na tumingin dito. Kaagad pagkatapos, tumanggo ang matanda at sinabi. Walang problema. Ito ay isang katamtamang kalidad na kasanayan ng ans ng di. Wala ring problema sa espiritual na mga sandata. Salamat, senior. Tumiti ang babae at inimpake ang kasanayan at ang mga armas, pagkatapos ay tinatakan niya ang kahon. Para sa pag-iingat. Pagkatapos ay nagsulat siya ng ilang tala sa pakete at ibinigay ang isang maliit na jade card kay Lin Fang. Sir, ibebenta na po ang mga gamit niyo bukas, pagkatapos ng auction, kailangan niyo lang pong bumalik na may dalang jade card at malalaman po namin kung anong mga gamit niyo. Ang kapalaran ay hindi magiging maliit at ikaw, matatanggap mo ang lahat ng iyong mga purity stone ng walang bayad, bukod pa, gamit ang card na iyon, maaari kang pumasok sa lugar na nakalaan sa aming mga espesyal na kliyente. Sabi ng magandang babae na may nakakaakit ng ngiti sa labi. Habang nag-uusap, mas lalo siyang nangaakit sa paraan ng paggalaw ng kanyang katawan. Walang bayad at ibenta bukas. Isip ni Lin Fang. Ang normal na pamamaraan ay dapat tumagal ng 3 araw ngunit dahil ang mga kalakal ni Lin Fang ay lubhang mahalaga, siya ay nakakuha ng ilang mga pribilehiyo. Tungkol sa gantimpala, naisip ni Lin Fang na mayroon na siyang maraming kayamanan. Ang mga alaala ng malakas, na magsasaka ang kanyang pinakamahalagang pag-aari. Tumanggo si Lin Fang at lumabas ng kwarto. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 273, mga provocations. Sa lugar na nakalaan para sa mga espesyal na kliyente, si Lin Fang at Mingqing ay nakaupo sa malambot na mga upuan habang si Badaw ay nakatayo sa likuran nila. Mula sa loob ng kanilang booth at sa likod ng mga espesyal na kortina, kitang-kita nila ang buong malaking auction room. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang maselang silhouette sa pinakaharap. Iyon mismo ang babaeng nakatanggap kay Lin Fang noon. Sa sandaling iyon, nakapagpalit na siya ng damit at nakasuot ng mahabang asul na changsam na umaanod sa sahig. Hindi natatakpan ang kanyang mga balikat at may low-cut neckline din ang kanyang damit. Si Lin Fang ay nakakaramdam ng kakaibang sensasyon. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Mengqing na pagkatapos ay pinandilatan si Lin Fang. Parang naramdaman ito ni Lin Fang, lumingon siya at saglit na tumingin kay Mengqing. Hindi mapigilan ni Lin Fang ang mapangiti habang bahagyang nanginginig ang kanyang mga labi.
Sa sandaling iyon, sa lugar na nakalaan para sa mga espesyal na panauhin, may isang ordinaryong binata na tila isang talon na malamig sa yelo. Pagkatapos, isang grupo ng mga tao, na mukhang solemna at magalang, ay nakatayo sa likuran niya. Lalong kaakit-akit si Lan Zhao sa bawat araw. Walang pakialam na sabi ni Leng Yu. Leng Yu, kung gusto mo si Lan Zhao, hindi siya tatanggi. Flattered na may nakatayo sa likod niya. Si Leng Yu, na mukhang masama, ay nagsabi. Bueno, kung siya ay masyadong masunurin, ano ang punto? Gusto ko silang putulin sa pamamagitan ng puwersa. Nang marinig siya ng apat, nagkatinginan sila. Ang Blade Master ay isang napaka-agresibo at tusong tao. Wala siyang pakialam kung payag ba ang tao o hindi, natutuwa siyang gamitin ang talon niya para abusuhin ang mga babae. Hinding-hindi akalain ng apat na iba pa na may ugali siyang ganoon, nakakagulat na gusto niyang putulin ang mga ito. Hindi ganoon kadali ang pumunta sa Celestial River, gusto ko ang talon ngunit gusto ko rin ang ilang mga babae. Sabi ni Leng Yu na parang walang pakialam. Nagulat ang apat. Tila hindi makakatakas si Lan Zhao sa kanya. Bakit kailangan niyang magkaroon ng ganoong kaakit-akit na katawan at, bukod pa doon, bakit niya inilalantad ang napakaraming bagay? Tiyak na napalunok ang mga lalaki. Noong araw na iyon, normal ang auction, mayroong 10 item. Hindi interesado si Lin Fang sa mga bagay na ipinapakita sa sandaling iyon. Nakaupo lang siya doon at nanonood. Gayunpaman, sa sandaling ipinakita ni Lan Zhao ang ika-8 item, nagsimulang maging interesado si Lin Fang. Ito ay isang espiritual na sandata sa antas ng Ling na may mas mataas na kalidad, ang presyo nito ay 1,000 purity stone na may katamtamang kalidad. Sa araw na iyon, maraming tao ang dumating para sa Moonbreaking Blade. Ipinakilala pa lamang na ang presyo nito ay itinaas na sa 2,000 na lumampas na sa budget ng maraming tao. Ang mga espiritual na sandata na may mas mataas na kalidad ay mahalaga ngunit ang 2,000 dalisay na bato ay napakamahal. 3,000 dalisay na batong katamtamang kalidad. Sa sandaling iyon, isang boses, na kasing talas ng talim, ang lumabas sa kapaligiran. Kumalat din ang ilang blade energy sa atmosphere at binalot ang karamihan sa auction room ng ilang segundo. Maraming tao ang nagulat, lumingon sila at tumingin sa reserved area. Isang solong tao ang naglalabas ng lahat ng lakas ng talon na iyon. Ito ang Blade Master. Naisip ng karamihan. Ang enerhiya ng talon na iyon ay malamang na inilabas ng Blade Master. Alam ng mga tao na napunta siya sa Celestial River. Nakapagtataka, nilalabas niya ang kanyang blade energy sa karamihan, gaano ka-agresibo. Ngunit ang Blade Master ay mas malakas at mas matalino kaysa sa kanila. Bukod dito, siya ay isang disipulo ng Hao Yusek. Kayang-kaya niyang maging ganoon ka-agresibo. Siya ay medyo mas mapagbantay sa harap ng isang cultivator ng Zuan Chi layer ngunit ang pagharap sa mga taong nasa mababang antas ay hindi siya natakot. Pagkatapos niyang bitawan ang Blade Chi, halatang tumahimik ang buong kapaligiran. 3,001 dalisay na bato ng katamtamang kalidad. Sa sandaling iyon, may isang malamig at hiwalay na nagsalita, na bumasag sa katahimikan. Nanggaling din, ang boses na iyon sa lugar para sa mga espesyal na bisita. Tsaka hindi naman kalayuan ang taong iyon sa Blade Master, isang booth lang ang nakahiwalay sa kanila. Nagulat si Leng Yu at biglang malamig na sinabi. 4,000. 4,001, sabi nung isa pang boses na parang malamig. Unti-unting nagbabago ang ekspresyon ng mukha ni Leng Yu. Bigla siyang naglabas ng mas maraming blade energy patungo sa taong iyon. Blade Master, ano ang ibig sabihin nito? Ang auction room ay dapat na isang patas at tahimik na lugar, ano ang iyong ginagawa? Sabi ng malamig na boses na parang ice cold at agresibo habang hinaharangan ang blade energy. Mga disipulo ng Ice and Snow Mountain Village. Nagulat ang mga tao, ito ang mga tao ng Ice and Snow Mountain Village at nakakagulat na may nang ahas. Naguluhin ng Blade Master, isang tao lang ang makakagawa nun. Bing Yuan. Sigaw ng Blade Master at nagpatuloy. 5,000. 5,001. 8,000. Sa pagkakataong iyon, agad na tumaas si Leng Yu sa 8,000, kasabay nito, naglabas siya ng hindi kapani-paniwalang dami ng puwersa ng talon na nagpayanag sa lupa. Ang mga tao ay natulala, ang Blade Master ay mayaman. Napakataas na ng presyo noon. Dahil gusto ito ni Kuya Leng Yu, sumuko na ako. Walang pakialam na ngumiti si Leng Yu. Ang malamig na enerhiya ay sumalakay sa kapaligiran na parang bagyo, lumitaw din ang puting hamog at mga tunog ng pagsabog. Ang booth na naghihiwalay sa 2 taong. Ito ay sumabog at 3 siluwet ang nabunyag. Isang lalaki at isang babae ang nakaupo doon at isang lalaki na may tansong maskara ang nakatayo sa likuran nila. Well, salamat, Bing Yuan, sa pag-iwan sa Moonbreaking Blade para sa akin. Sabi ng Blade Master na parang egocentric. Hindi man lang niya pinansin si Lin Fang at ang 2 pang nasa gitna. Ang mga tao ay nakatingin kay Lin Fang sa 2 iba pa. Palihim silang napapailing. Si Lin Fang at ang 2 iba pa ay hindi pinalad na napunta sa isang booth sa pagitan ni Bing Yuan at ng Blade Master, sila ay tatanggap ng collateral damage. Lan Zhao, sabihin mo na, sabi ni Blade Master habang nakatingin sa stage. Napatingin si Lan Zhao sa booth na. Katatapos lang sumabog at ngumiti habang bahagyang tumatango. Magsasalita pa sana siya nang sabihin ni Lin Fang. 8,001. Nagulat ang lahat nang marinig nila si Lin Fang. Nagtataka siyang tumawad. Nagagalit siya. Baka nawalan siya ng bait dahil sa pagsabog, parang naubusan sila ng swerte. Maraming tao ang nag-isip ng parehong ideya ngunit hindi inakala ng mga nakakita kay Lin Fang at Bing Yuan na iyon ang nangyari. Hindi lang na-provoke ni Lin Fang si Bing Yuan kundi pinupukaw din niya ang Blade Master na si Leng Yu. Nang marinig ni Leng Yu si Lin Fang, siya ay natigilan.
Bukod kay Bing Yuan, may iba pang nagtatangkang galitin siya. Bahagyang ipinikit ng Blade Master ang kanyang mga mata, at nag-concentrate para alamin kung sino ang nagsabi noon, sa kanya nalaman agad. Pagkatapos, muli niyang iminulat ang kanyang mga mata at isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Mukhang hindi sapat ang babala na ibinigay ko sa iyo gamit ang aking talon sa restaurant. Malamig na sabi ni Leng Yu. Kaagad pagkatapos, sinabi niya, 9,000 purity stones of medium quality. 9,001. Mabilis na sabi ni Lin Fang halos kasabay ng pagtatapos ni Leng Yu sa pagsasalita. Ang pinaka-nakakatakot ay ang pagiging kalmado ni Lin Fang. Hindi man lang siya kinakabahan na para bang wala siyang pakialam sa magalit si Blade Master. Gusto mong mamatay. Sabi ni Leng Yu habang tumatayo. Isang hindi kapani-paniwalang enerhiya ng talam ang gamulong sa hangin na naglalabas ng mga paputok na tunog. Sa sandaling iyon, inilunsad ni Leng Yu ang kanyang sarili sa mga kortina sa kanyang harapan at nagpakita sa harap ng karamihan. Sa sandaling iyon, siya at si Lin Fang ay pinaghiwalay lamang ng isang maliit na partisyon. Kailangan lang nilang gumawa ng isang maliit na hakbang pasulong at makikita na nila ang isa't isa. Kumislap ang silhouette ni Badaw at lumipat sa harapan, nakakabaliw ang kanyang liksi. Sa isang iglap, isang hindi kapani-paniwalang dami ng Bade Force ang sumalakay sa kapaligiran. Sa himpapawid, isang tunog ng pagsabog ang lumabas ng magbanggaan ang dalawang puwersa ng talam. Siya ay huminto sa pagbid at ginagawang isang panuuri ng kanyang sarili, ang Blade Master ay dapat napalitan ang pangalan ng Shameless Master. Biro ni Lin Fang. Paano siya naging matapang na pagtawanan si Leng Yu sa harap ng lahat? 12,000 purity stones ng katamtalidad. Sabi ni Leng Yu habang nagngangalit ang mga ngipin. Muli siyang nagbid dahil nagbiro si Lin Fang tungkol sa katotohanang huminto siya sa pagbid. Kehe, tulad ng inaasahan, ang mga tao sa Hao Sect ay may napakaraming purity stones. Sabi ni Lin Fang habang tumatawa at nagpatuloy. Ang espiritual na sandata na iyon ay masyadong mahal para sa akin. Dapat na siyang mamatay. Sinadya niya iyon. Ang taong iyon ay kawili-wili, nakakagulat na naglakas loob siyang pukawin ang Blade Master na nanlinlang sa kanya na gumastos ng mas maraming purity stone para sa Moonbreak ang blade. Nang marinig ng mga tao si Lin Fang, natigilan sila. Iyon ay lubhang mapangahas. Si Leng Yu at ang apat na tao sa likod niya ay mukhang malamig. Haha, kuya, tama ka, parang napakaraming purity stone ng Hao Sect. Sabi ni Bing Yuan sa tono ng pagbibiro. Tuwang-tuwa siyang nagbuhos ng langis sa apoy. Bukod pa rito, mas kamumuian ni Leng Yu si Lin Fang, kung mag-away sila, magiging interesante iyon. Ngunit malamig na ngumiti si Lin Fang, nanginginig ang kanyang mga labi at napakalamig na sumagot. Sino ang tinatawag mong kapatid? Ang mga tao ng Hao Sect ay katulad mo, lahat kayo ay walang kahihiyan at kailangang gumawa ng mga bagay sa anino, dahil hindi kayo nangangahas na ipakita ang inyong tunay na intensyon. Mga walang hiyang duwag kayong lahat. Nang matapos magsalita si Lin Fang, ang mga tao ay, muli, namangha. Hindi lang pinukaw ni Lin Fang ang Blade Master kundi pinupukaw niya si Bing Yuan. Walang takot niyang pinapahiya ang mga ito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 274, ang Ancient Cauldron. Ang ngiti ni Bing Yuan ay naging matigas at pagkatapos ay isang sumasabog na tunog ang lumitaw sa kapaligiran. Nagkaisa ang tatlong silid. Malinaw na nakikita ng mga nakatira dito ang isa't isa. Sa sandaling iyon, ang pangunahing kinatawan ng Ice and Snow Mountain Village ay si Bing Yuan, at para sa Hao Sect ay si Leng Yu ang Blade Master. Bukod sa kanila ay may tatlo pang tao, isa sa kanila ay nakatayo sa harap ng booth, ang dalawa pa ay isang lalaki at isang babae. Pareho silang kalmado na nakaupo sa kanilang mga upuan, hindi pinapansin ng iba. Hindi pa nila ginagalaw ni isang daliri sa ngayon at nag-uusap lang. Bukod pa rito, ang babaeng iyon ay nakasuot ng pinong belo sa kanyang mukha, mukhang kaakit-akit na maganda. Bing Yuan, tinatawanan mo ba ako? Sabi ni Leng Yu sa tono ng pagbo. Pinukaw siya ni Bing Yuan sa lahat ng paraan. Gusto niyang mag-away sila ni Lin Fang, ngunit ang resulta ay napahiya silang dalawa ni Lin Fang. Malungkot na nakangiti si Bing Yuan. Binigyan na niya ng mukha si Lin Fang, ngunit si Lin Fang, sa unang pagkakataon, ay pinatay ang kanyang kapwa-disipulo at pinahiya siya, sa pangalawang pagkakataon, muli niya itong pinapahiya. Kuya, Leng Yu, paano natin siya itatapon? Ikaw ang magdesisyon. Sabi ni Bing Yuan, na parang masama. Naghahanda na salakayin si Lin Fang. Sino ang kapatid mo? Tama siya. Ang mga tao sa Ice at Snow Mountain Village ay pawang duwag. Ano bang iniisip mo na pwede tayong maging magkapatid? Sabi ni Leng Yu. Napatulala si Bing Yuan. May impresyon siya na ang buong karamihan ay nakatingin sa kanya at nasusuka siya sa kahihiyan. Parang hindi na maabot ng oxygen ang kanyang baga at pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga. Ang isang malaking dami ng malamig na enerhiya ay kumakalat sa hangin. Parang mag-freeze ang buong auction room. Mga ginoo, ngayon mangyaring ipagpatuloy ang auction. Maaari mong lutasin ang iyong mga problema pagkatapos ng auction. Sabi ni Lin Zhao mula sa stage. Malambot at mainit ang ngiti niya gaya ng tunog ng boses niya na biglang gamaan ang pakiramdam. Sige. Sabi ni Bing Yuan na tila malamig ang lamig. Tumanggo si Lin Fang kay Lin Zhao at ngumiti pabalik sa kanya dahil sa pagiging magalang. Ngayon, si Leng Yu ay nagbid ng 12,000 purity stone na may katamtamang kalidad, mayroon bang gustong magtaas? Sabi ni Lin Zhao habang nakangiti sa crowd. Walang sumasagot. Ang 12,000 para sa isang espiritual na sandata ng ganoong kalidad ay masyadong mahal.
Upang makapagsanay ng paglilinang, kahit na para sa isang nagsasaka ng Zuan-Chi layer, napakaraming mga batong dalisay na may katamtamang kalidad ay sapat na upang magsanay ng walang katapusan. Kung walang tao, gusto kong batiin ang Blade Master sa kanyang bagong nakuha, ang Moonbreaking Blade. Tumiti si Lan Zhao at nagpatuloy. Ang susunod na bagay ng aming mga benta sa auction ay isang sinaunang kaldero. Sa kaldero siyam na dragon ang inukit. Ang kalderong ito ay daan-daang libong taong gulang. Dapat ay ginamit ito sa paggawa ng mga tabletas at armas noong unang panahon ngunit tila may ilang bahagi na ngayon ang nawawala. Hindi namin malaman ang antas nito ngunit ang eksperto ng aming kumpanya, ang Dream Pavilion, ay nagsabi na kung walang bahaging nawawala, ito ay magiging isang Zuan level cauldron na may mataas na kalidad, isang tunay na kayamanan. Para malinaw na maunawaan ng lahat kung anong mga bahagi ang nawawala, ipapakita namin sa iyo ang kaldero. Nang matapos magsalita si Lan Zhao, 2 tao ang nagdala ng kaldero. Halos 1 metro ang taas ng kalderong iyon. Mga 1 metro din ang diameter nito. Sa itaas, mayroong siyam na ukit ng dragon. Halos magmukha silang buhay. Bukod pa rito, may isang dragon na nakatingala sa langit at sumisigaw ng mahabang iyak. Parang lilipad na ito. Gayunpaman, ang 8 iba pang dragon ay tila hindi kumpleto at hindi kamukha ng unang dragon, na parang iyon ang bahaging binanggit ni Lan Zhao. Bukod, mula sa isang tiyak na distansya, ang kalderong iyon ay tila ganap na normal at ang mga inukit nito ay tila naglalabas ng kakaibang chi. Sana mapagkakatiwalaan ninyo ang aming mga eksperto sa Dream Pavilion. Ang cauldron na ito ay may ilang nawawalang bahagi, ngunit hindi ito dapat mas mababa sa isang ling level cauldron na may mas mataas na kalidad. Magagamit mo na ito sa pagkankak ng mga tabletas. Kung ito ay buo, ito ay tiyak na isang kayamanan ng antas ng Zuan. Kahit nabanggitin ang mga katangiang ito, hindi ito magiging sapat para maging interesado ang karamihan. Sa Celestial River, palagi kaming may ilang antiquities na may mga nawawalang bahagi. Kami ay tapat tungkol dito. Gayunpaman, ito ay mauri pa rin bilang antas ng ling na may mas mataas na kalidad, bukod pa, maaari din itong gamitin upang ipagtanggol mula sa mga pag-atake. Marahil ay may ilang mga magsasaka na maaaring gumawa ng mga tabletas na magiging interesado. Ang presyo ay 1,000 mga bato ng kadalisayan ng katamtamang kalidad. Sabi ni Lan Zhao. Kaagad pagkatapos, ang mga tao sa karamihan ng tao ay umiling, ang 1,000 para sa isang sirang kaldero ay masyadong mahal at hindi karapat-dapat. Nang makita ni Lan Zhao na umiiling ang mga tao, ngumiti siya ng pilit. Alam niyang hindi magiging madali ang pagbebenta ng mamahaling kalderong iyon, mahirap makakuha ng magandang presyo para dito, ngunit isa talaga itong hindi mabibaylang kayamanan. Bibili ako nito para sa 1,000 purity stone na may katamtamang kalidad. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Matandang lalaki ang taong iyon, halatang nakakagawa siya ng pills. Kahit na walang silbi ang kalderong iyon, interesado pa rin ang matanda sa mga ganitong uri ng mahiwagang kayamanan. Kunsa, sa abot ng kanyang pag-aalala, ang 1,000 purity stone na may katamtamang kalidad ay hindi isang malaking halaga. Dahil sinabi ng matanda, ibigay mo na lang sa kanya. May nagsabi sa mahinang boses, ngunit talagang hinamak ng mga tao ang kalderong iyon. Hindi ito ipinaglaban ng mga tao dahil hindi ito isang kaakit-akit na bagay. Nanatiling tahimik ang lahat. Medyo malamig ang kapaligiran. Mukhang maganda ang kalderong iyon. Sa tingin ko sulit na kunin, antik talaga, 2,000 ang ibibigay ko para dito. Sabi ni Lin Feng, malamig at nakahiwalay. Sa sandaling iyon, ito ang unang bagay na nakita niyang kawili-wili. Sa kalderong iyon, nakakagulat na nakaukit ang siyam na dragon. Ito ay nasa Celestial River sa daan-daang libong taon ngunit nawala. Sa mga alaalang natanggap ni Lin Feng mula sa cultivator ng Zun-Chi layer, mayroong isang kwento tungkol sa 10 kaldero sa kontinente ng siyam na ulap. Sa loob ng 10 kalderong ito, ang kaldero na may siyam na ulo ng dragon ay niraranggo sa ikasyam. Ito ay nawawala sa loob ng daan-daang libong taon at nakikilala ito ni Lin Feng salamat sa mga pattern nito. Gayunpaman, tila walang nakakaalam tungkol dito, napakahalaga ng bagay na iyon ngunit walang nakakaalam tungkol dito. Si Lin Feng ay halos agad na nagbid ng 10,000 para dito ngunit hindi siya nang ahas na itaas ito ng labis dahil makikita ito ng mga tao na kainahinala. Tumingin ang matandang iyon kay Lin Feng at bahagyang tumanggo si Lin Feng at ngumiti, mukhang kalmado at matahik. Pinilit niyang hindi magmukhang nagulat. Dahil nagustuhan ito ng binata, ibibigay ko ito sa kanya para sa 2,000 purity stone na may katamtamang kalidad, na mataas na ang presyo. Sabi ng matanda na naging dahilan ng dahan-daang tumanggo ang buong karamihan. Walang gustong magpatuloy sa pagbid. Tanga. Biro ni Bing Yuan ngunit nagpa siya si Lin Feng na huwag pansinin siya. Isa itong kaldero na may nakaukit. Na siyam na ulo ng dragon at kinukuha ito ni Lin Feng para sa 2,000 purity stone na may katamtamang kalidad. Walang pakialam si Lin Feng na tawagin siyang tanga ng 100 beses. Wala nang nagbibid. Tanong ni Lan Zhao sa karamihan. Gaya ng inaasahan, walang nagsasalita. Hindi na rin nagpatuloy si Lan Zhao, kung tutuusin, naisip na niya na ang 2,000 purity stone na katamtamang kalidad ay marami para sa kalderong iyon, hindi ito katumbas ng halaga. Binabati kita sa binata sa pagkapanalo niya sa kaldero. Sabi ni Lan Zhao kay Lin Feng habang bahagyang nakayuko. Mas lalong lumaki ang malambot at mapuputi niyang dibdib habang nakayuko na siyang nakakuha ng atensyon ng lahat. Matapos kunin ang kaldero na may siyam na ulo ng dragon, isang nakakaakit na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lan Zhao at sinabi niya. Ang huling bagay ay ang essence fire ng isang Zuan level beast, ang seven-tailed fox. Kumbinsido ako na hindi ko na kailangang sabihin ang tungkol sa presyo. Essence fire. Si Lin Feng ay natulala.
Iyon ay mula sa isang hayop ng antas ng Zuan. Ang isang cultivator ng Zuan Chi layer ay maaaring gumamit ng purong chi at kung mayroon silang fire-based spirit na sumisipsip ng essence fire, ang kanilang mga pag-atake ay mapapahusay. Ang mga mabangis na hayop ay katulad ng mga magsasaka sa katotohanang pinalapot nila ang purong chi, ang pitong-tailed fox ay isang apoy na hayop. Ang essence fire nito ay napakalakas. Maaari itong sumipsip ng purong chi at i-condense nito sa essence fire, maaari nitong mapataas ang kapangyarihan nito sa ganoong paraan. Nang ibaba ito ni Lan Zhao, nabaliw ang mga tao. Ang kakanyahan ng apoy ng isang pitong-tailed fox ay isang kayamanan. Sa mga tuntunin ng mabangis na hayop, ito ay isang napakalakas. Para sa mga nagsasaka ng apoy at pati na rin sa mga nagsasaka na gumawa ng mga table tasks, ang halimaw na iyon ay napakatukso. Ang panimulang presyo ay 2,000 mga bato ng kadalisayan ng katamtamang kalidad. Sabi ni Lan Zhao, mas mahal ito kaysa sa Moonbreaking Blade o sa sinaunang kaldero. Nagsimula ito sa 2,000. At saka, lahat ay nagbibid. Walang nag-isip na ang presyo ay masyadong mataas. 3,000, 4,000, 10,000. Ang lahat ay patuloy na nagbibid, ang presyo ay umabot sa 10,000 sa napakaikling panahon at ang pinaka-nakakatakot ay hindi ito tumigil sa pagtaas. 2,000, sabi ng isang malamig na boses. Sa sandaling iyon, ang lahat ay natulala. 20,000. May nagtaas ng bid mula 10,000 diretso hanggang 20,000. At ang taong iyon ay Bing Yuan, ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 275, ang kanyang apple of the eye. 20,000 mga batong dalisay na may katamtamang kalidad, napakayaman. At saka, napakayaman din ni Leng Yu. Isip ni Lin Fang nang marinig niya ang mga ito. Ang Ice and Snow Mountain Village at ang Haoyu sect ay mas mayaman kaysa sa Yunhai sect noon. Bukod dito, itinaas ni Bing Yuan ang bid mula 10,000 kaagad hanggang 20,000. Halatang interesado siya sa fire essence mula sa halimaw na iyon. Natahimik sandali ang auction room at pagkatapos ay sinabi ni Leng Yu, habang malamig na nakangiti. 21,000. Ha? Ang karamihan ay natigilan. Ilang sandali ang nakalipas, pinilit ni Bing Yuan ang pagtaas ng presyo, kaya si Leng Yu, sa sandaling iyon, ay gustong makaganti. Leng Yu, nakabili ka na ng Moonbreaking Blade, mayroon ka pang 21,000 purity stones. Na malamig na sabi ni Bing Yuan habang nakasimangot. Gumastos na si Leng Yu ng 12,000 para sa talo. Subukan at magpatuloy, makikita mo kung mayroon akong mga batong kadalisayan. Sabi ni Leng Yu habang tumatawa ng walang pakialam. Si Bing Yuan ay hindi ng ahas na sumugal. Idiot. Biro ni Lin Fang, na nakaupo sa parehong lugar tulad ng dati. Agad na tumaas si Bing Yuan sa 20,000, alam ng lahat na siya ay labis na interesado. Kaya naman pinaglalaroan siya ni Leng Yu ng ganoon. Idiot talaga si Bing Yuan. Maraming tao ang kapareho ng iniisip ni Lin Fang. Dahil talagang gusto niyang makuha ang bagay na iyon at, isang sandali bago, nagalit kay Leng Yu, ang paghihiganti ni Leng Yu ay isang lohikal na kurso ng mga pangyayari. 22,000. Malamig na sabi ni Bing Yuan. 23,000. Sagot ni Leng Yu na parang walang pakialam. 25,000. Sabi ni Bing Yuan na mukhang malungkot. Masyadong mababa pa ang presyo. Sa sandaling iyon, biglang sinabi ni Lin Fang. 26,000 purity stone na may katamtamang kalidad. 30,000. Sabi ni Bing Yuan. Isang alon ng lamig, na nagmumula sa nakareserbang lugar, nagamulong sa atmosfera dahilan upang maraming tao ang nanginginig mula ulo hanggang paa. Galit na galit si Bing Yuan. Sa halagang 30,000, maaari mong makuha ito. Sabi ni Leng Yu habang nakangiti ng walang pakialam. Sa wakas ay tumigil siya doon. Bukod kay Bing Yuan ay parang galit na galit, hindi siya mukhang masaya. 30,000 mga bato ng kadalisayan ng katamtamang kalidad ang lahat ng mayroon siya. Kung muling bumangon si Lin Fang, hindi na makakapagpatuloy si Bing Yuan. Gusto ko rin. Sabi ni Lin Fang habang bahagyang nakangiti. Alam ni Lin Fang na kailangan niyang huminto sa pagpapalaki dahil kung hindi na nakapagtaas pa si Bing Yuan, hindi na ito nakakatuwa para kay Lin Fang. Sa wakas, nakuha na ni Bing Yuan ang Essence Fire ng Seven-Tailed Fox para sa 30,000 purity stone na may katamtamang kalidad. Sige, ito na ang katapusan ng auction. Lahat ay maaaring kunin ang kanilang mga kayamanan. Sabi ni Lan Zhao habang nakangiti. Maya-maya ay umalis na siya sa stage. Ang mga taong nanalo ng mga bid ay sunod-sunod na tumayo at naglakad patungo sa lugar sa likod ng entablado. Tumayo rin si Lin Fang at tumingin sa labas ng sirang bintana ng kanyang booth. Isang napakalamig na chi ang bumangon sa kapaligiran. Tinatakbuhan ni Bing Yuan si Lin Fang, nang dumaan sila, isang nakakatakot na malamig na enerhiya ang lumipat patungo kay Lin Fang, sobrang lamig. Pero hindi siya tumigil doon, agad siyang lumipat sa likod ng auction. Kahit na gumastos siya ng 30,000 purity stone na katamtaman ng kalidad, nakuha niya ang Essence Fire, magagawa niyang pagsamahin ito sa kanyang yelo. Sa Ice and Snow Mountain Village. Mayroon silang mga lihim na pamamaraan upang umalis sa Ling Chi layer at makapasok sa Zuan Chi layer, lahat ng ito ay magiging sulit. Isang matalim at matusok na talon na chi na naglalabas ng malamig na aura ang bumaba mula sa langit. Sumabog ang booth ni Lin Fang, kitang-kita niya ang lahat sa booth ni Leng Yu. Lahat ng nasa pagitan nila ay winasak ni Leng Yu. Magaling ka, sabi ni Leng Yu na malamig at nakahiwalay. Tumalon siya at lumapag ng mas malayo. Bukod dito, malamig na tumawa ang isa sa mga disipulo ng Haoyu sect habang nakatitig kay Lin Fang at
Sa dalawa pa, patay ka, mapanuksong sabi ng isang tao sa mahinang boses. Siguradong mamamatay si Lin Feng. Pero sa auction room, hindi sila aatake, hindi sila papayagan. Gayunpaman, kaagad pagkatapos umalis sa pavilion, tiyak na mamamatay si Lin Feng. Nakatingin ka ba sa akin? Biro ni Lin Feng. Ang apat na tao ay nakatitig kay Lin Feng at nanatiling tahimik nang hindi malinaw na ipinapahayag ang kanilang ibig sabihin. Tumalon si Lin Feng sa hangin at lumapag sa entablado. Agad siyang lumipat sa likod. Ang isa na gumawa ng pinakamahusay na transaksyon ay si Lin Feng. Nakuha niya ang sinaunang kaldero, walang nakakaalam kung ano iyon at nakuha niya ito sa halagang 2,000 batong dalisay. Paanong hindi siya nasasabik na kolektahin ito? Ang 10 tao ay tumatanggap ng kani-kanilang mga paninda, nang dumating ang turn ni Lin Feng, bahagyang ngumiti sa kanya si Lan Zhao at sinabi, Sir, hindi mo na kailangang magbigay ng anumang mga bato ng kadalisayan, bukas kapag dumaan ka upang tanggapin ang iyong mga batong kadalisayan, kami ay ibawas lang ang kabuuan. Sige. Sabi ni Lin Feng habang tumatango. Napatingin siya sa kalderong dinadala sa kanya. Sir, sa iyo ang sinaunang kaldero. Sabi ni Lan Zhao habang nakangiti. Hinaplos ni Lin Feng ang kaldero at isang malamig na sensasyon ang pumasok sa kanyang mga kamay. Malinaw na naramdaman ni Lin Feng ang sinaunang chinang bagay. Pamitik ang kanyang katawan at nawala ang kaldero. Tumingin si Lan Zhao kay Lin Feng habang nakangiti at sinabing, Maaari bang malaman ni Lan Zhao ang iyong pangalan, sir? Lin Feng. Sabi ni Lin Feng habang tumatango at nakangiti kay Lan Zhao. Kinuha ng mga tao ang kani-kanilang gamit at umalis. Lin Feng. Bulong ni Lan Zhao habang nakatingin kay Lin Feng at umalis ang iba. Muli siyang bamulong. Tingnan mo siya. Zhao Zhao, hindi na kailangang suriin siya. Sabi ng silhouette sa sulok ng kwarto. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na babae. Siya ay may magandang umaagos na buhok. Siya ay tumingin na pakarilag, kakit-akit at moral na mataas. Kilala siya ni Madam Yun. Tanong ni Lan Zhao habang nakatingin sa middle-aged na babae. Siya ay nagsunog ng isang lungsod at nilipol ang daan-daang libong mga tropa ng Moyu, naganap na binaligtad ang takbo ng digmaan. Pagkatapos, iniligtas niya ang prinsesa. Nang maglaon, tumakbo siya sa Imperial City at nailigtas si Liu Kanglan. Pagkatapos ay pinatay niya ang isang batang maharlika at naging marquis, ang pangalan ni Lin Feng ay tanyag na. Paanong hindi ko siya nakilala? Sabi ng medyo may edad na babae habang nakangiti. Nakaramdam siya ng kakaiba dahil 6 na buwan ng tahimik si Lin Feng at biglang lumitaw sa Celestial River. Gaano kalakas? Gulat na sabi ni Lan Zhao. Si Lin Feng at siya ay halos magkasing edad, siya ay mga 17 o 18 taong gulang at marami nang nagawa. Zhao Zhao, single pa rin siya, hindi pa siya kasal. Sabi ng medyo may edad na babae na nakangiti pero walang piti sa labi. Nagulat si Lan Zhao, ngumiti at sinabi. Madam Yun, pinagtatawanan mo na naman ako. Bakit? Zhao Zhao, ang mga bayani ay nagpakasal sa magagandang babae. Sa tingin ko ikaw at siya ay magiging isang perpektong mag-asawa. Kung nagawa mong makasali sa amin, iyon ay isang kahangahangang bagay. Sabi ni Madam Yun kay Lan Zhao. Si Lan Zhao, gayunpaman, ay umiiling at nakangiti, kakaiba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Umalis si Lin Feng sa auction. Sa sandaling iyon, ang ilang mga silhouette ay malapit na sumusunod sa kanya ngunit si Lin Feng ay tila hindi niya napansin. Lihim siyang ngumiti ng malamig. Hindi siya nagmamadali o naglakad ng mabagal, umalis siya sa pavilion at naglakad patungo sa direksyon ng restaurant. Lin Feng, kuya, bakit kailangan mong umalis ng napakabilis? Ikaw at ako ay kailangan pang mag-usap. Sabi ng boses na nagmumula sa likuran. Pagkatapos, isang napakalamig na chi ang dumiretso patungo kay Lin Feng. Hindi mapigilan ni Lin Feng. I'm sorry, natatakot ako na baka mabaigo kita. Wala akong oras na sayangin ka. Sabi ni Lin Feng na malamig at nakahiwalay. Saka siya nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit sa sandaling iyon, sa harap ni Lin Feng, may isang tao na nakatiklop ang mga braso sa dibdib. Sinabi ng taong iyon sa mahinang boses. Bakit kailangan mong magmadali? Sa di kalayuan, may mga taong lumalabas sa Dream Pavilion at nakatingin sa eksena. Gaya ng inaasahan, nang makaalis na sila sa Dream Pavilion, naiinip na naghihintay sa kanya sina Bingyuan at Leng Yu. Paano nila mapapatawad si Lin Feng sa kanyang mga pang-aakit? Kapatid, Leng Yu, pansamantala muna nating isasantabi ang ating mga hindi pagkakasundo, paano iyon? Sabi ni Bingyuan sa Blade Master, si Leng Yu, na tumanggo at nagsabi. Sige. Pero 3 sila at 2 tayo, ano ang dapat nating gawin? Madali lang, sabay kaming umatake sa kanya at tingnan kung sino ang unang pumatay sa kanya. Pagkatapos, papatayin natin ang 2 ng isa-isa. Sige, pero gusto ko ang babaeng iyon. Sang-ayon ni Leng Yu. Walang problema, mukhang mabait naman ang babaeng iyon. Magagawa mo lahat ng gusto mo sa kanya. Sabi ni Bingyuan habang nakangiti ng masama. Ang mga salita ni Bingyuan at Leng Yu ay umaalingaw sa isa't isa. Sa di kalayuan, umiiling-iling ang mga tao. Itinuring ng 2 taong ito si Lin Feng bilang isang laruan at hayagang pinag-uusapan nila kung paano nila siya papatayin sa kanyang harapan. Hindi dapat pinukaw ni Lin Feng ang 2 maimpluwensyang binata na ito. Si Bingyuan ay ang pinakamahusay na disciple ng Ice and Snow Mountain Village at si Leng Yu ay isang prodigy ng Haoyu Sect, ang Blade Master. Ang mga taong ito ay hindi pangkaraniwang tao. Pinukaw sila ni Lin Feng, mamamatay siya para doon. Gayunpaman, sa sandaling iyon, hindi napansin ng karamihan na sa mga mata ni Lin Feng, lumitaw ang isang malamig na layuning pagpatay, ang kanyang mukha ay puno ng pagpatay.
Ang dalawang taong ito ay nakakagulat na ng ahas magsalita tungkol kay Mengqing ng may kahalayan. Si Mengqing ang apal ng mata ni Linfang, walang sino man ang pinapayagang hawakan o agresibo sa kanya, kung hindi ay mamamatay sila.